Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Good morning, good evening from Manila to New York. I am your sister, Advent. I'm Raquel. Chaco. Matthew. Julie. Oo, kasi yung first world country, yung mga world powers, meron din silang problems with the internet. Kasi nga, tinatax na. But, of course, we're not political in our points of views. Really, and siguro isa lang is that we just came from our season opener for season 2, and we know that this is a new setup that we have, and this is part of that. We also introduced that we're going to talk about people under the spectrum of autism. And we'd like to really create awareness about this, right? And like, for example, when we say awareness, maybe we start off with our own definition. Kasi ako, honest to goodness, I really have a very slim to even, I find it insensitive to use it in humor when I was younger ng definition ng autism. Na to the point na I would even use it to parang gesture out na sabihin lang na autistic ka yata eh. When I see something na parang out of the normal. Which is, kaninong normal? My normal. My own normal. Eh, malay ko ba kung ako ba yung out of the normal mo or nyo, right? Pero that's how I use it. And yung really to define it, hindi. Ang alam ko lang, it's out of my own normal perspective, and I would normally use it as autistic, being insensitive about it. But eventually, I have gone to learn more about it, because, a relative is one, or a son of a close friend of mine is another, and then eventually, because of my own involvement, I get to parang, okay, I get to be more curious in understanding what it is, and eventually learn to be more sensitive about it. Pero to be very honest, wala pa rin ako talagang clearer picture on how to define it clearly. Oh, yun. So, welcome mga ka-sisters. So, our topic will focus mainly sa ASD, Autism Spectrum Disorder. So, under the DSM-5, Diagnostic Statistical Manual ng mga psychologists and psychiatrists, under na siya ng ASD, so Autism Spectrum Disorder. So, yun, dun natin umpisahan. Ano bang pagkakaalam ninyo? Ayan, para mas maintindihan ng ating mga audience. Ano bang pagkakaalam nyo? Let's start with you, Raquel. Siguro yung yun, medyo guilty rin ako doon sa parang nagiging joke. Parang kapag nung before, lalo na ng mga kabataan natin, parang autistic ka siguro. Parang ganon. So parang, siguro, hindi siya normal. Special, yun yung understanding ko before. Hindi normal, special, tas parang kailangan laging merong kasama, hindi po pwedeng mag-isa. So parang ganun yung kong understanding sa dun sa pagka merong yung autism. Yan. So kaya very interesting yung natin ngayon, yung
topic natin tonight. Kasi excited rin ako kasi ang dami na ring mga tag dito, mga information campaign about it and ano yung mga nangyayari na talaga. So medyo hindi rin ako outdated ako sa mga ganong information. So yun. Ako very, very none ang information ko about it. Like I work with mental health professionals sa Doctors Without Borders and limited pa din yung information ko. So I'm really excited for these episodes kasi again, to be a good advocate and maging, just to be a good person, I guess. Knowing that there's no one way to live your life. It's very diverse. Diba? So very excited. Yes, siguro ako na lang din yung magdagdag nung hindi ko pa siya somehow iniintindi masyado, no? Ang tingin ko kasi sa autism before, it's similar to doon sa iba pang mga conditions, no? Parang ang sa akin is autism, it's like a general condition kapag, for example, meron ka nakikita na sobrang likot, parang ganyan. Meron ka nakikita na parang merong, di ba yung may mga, yung hindi nila makontrol yung kilos nila, parang ganyan. I thought before, pare-parehas lang yun, parang ganyan. Na hindi natin siya clearly nagkakaroon ng distinction na part ba to ng autism, autistic person din ba yung tawag sa kanila or iba, parang ganyan. Siguro ako na rin magsimula, no? Na right now, siguro just to make sure na, yes, syempre, that's why ako din, very special sa akin to episode na to because I'm ano mo tawag sa parents? Autistic mom. Sabi, awesome parent, parang ganun. Di ako, awesome parent. Ang galing-galing mo dyan. Yes. May live audience po kasi. May live audience kasi. So, merong coaching. Pero very special sa akin to episode na to because, yun nga, again, siguro naman maraming beses naman namin na mini-mention, right? This is us to encourage everyone na magkaroon ng some sort of understanding, awareness, parang ganyan, and then to extend nga yung table, mas mapalawak pa yung community na about it. True, ayun. Mama Penny ka. Hindi, sa akin kasi, no, and if I'm going to really go back doon sa understanding, siguro wala talaga akong idea aside from the movies that I've seen. And the movies that I've seen basically focuses on either high-functioning autism, wherein they're really focused on a particular skill, whether they're very good at playing the piano or the violin, or, very good at math. Pero wala akong, kumbaga, emotional attachment to it, or even, should I say, parang involvement, until a relative became one, until, as Checo mentioned, a very dear friend of me, become a parent to one. And doon ako mas, okay, so dito mas lalong na-develop yung curiosity ko to understand. Because it's not just about understanding what it is, pero kasi siguro ang mga questions din dito, Doc Matt, for me, is saan to galing? Is it inherited? Is it something na DNA linked? I don't understand. Is it something from the food that we eat? Those are the things that I do not understand. Because from what I know and from what I've observed, they're coming from my own perspective, very limited one, is from normal people that I know. True. Who ate the normal food that I knew. That you're also eating. That I'm also eating. So those are the things that I want to understand. So ano ba talaga yung definition nito? And
where is it really originating from? Let's start with emphasizing that ASD or autism spectrum disorder, it's not mainly focusing on the disability. Doon muna tayo mag-focus sa, it's not a disability, but it's a special ability. So, mas maganda kasi doon, pag doon natin siya uumpisahan na hindi siya normal sa ating lahat. Totoo naman, given the fact, hindi siya talaga normal, pero meron siyang ibang pwedeng i-offer. Yun yung mas maganda. Meron siyang pwedeng i-offer at mas maganda rin na makikita rin natin ng lahat yun. So, we'll focus on sa traits muna bago natin sagutin yung question ni Mama Pen. We'll focus on the characteristics. Ikaw, Checo, ano bang napansin mo doon? Ako siguro dagdag lang doon sa sinabi mo, no? Special ability, yun yung magandang i-highlight natin. Pero gusto ko lang din sigurong ipaalam sa lahat na it's not then mental illness, right? So it's not some sort of a disease na kailangang gamutin, 'di ba? Or something. So yun din yung parang nagkakaroon ng siguro yun yung sa iba na parang misconception, right? About sa autism. So basically, yun nga again, being an awesome mom, right? So para somehow parang medyo meron ka na rin somehow studies or nagiging intentional kami mag-asawa actually as family in somehow learning, understanding yung condition ng by the way yung ano ko sa anak ko is yung youngest ko, no? Now is 5 years old siya, turning 6 na this coming October. So yun nga again, it's not a mental illness but rather it's somehow their brains, no? Sabi nila ay wired differently, parang ganyan. So, meron siyang, ano ba yung mga terms, DocMat na parang nababanggit about doon? Parang sa brain functions na, other term for them is, part sila ng neurodivergent, right? So, yung brains nila are functioning differently. So, yun nga, differently from doon sa typical, na, or sa tawag natin na normal. Parang ganyan. Actually, yun yung tanong ko. Even Doc Matt, sorry, pero siguro kasi, and it's really nice to know. It's very, very nice to know that it's not a disease that we have to cure. Yep. Right? And it's really, it's really good to know that because some people think na it's something that you have to fix. Na hindi, kasi it can be classified as normal in a different perspective lang. Yep. It just so happened that it's not the normal that I have been accustomed to. Yep. Right? So, yun nga eh. Some people strive so hard na, hindi, something needs to be fixed. And, honest to goodness, yung real root cause nun is that it's not a disease that you have to cure or you have to fix. Basically, it's a normal thing. It just so happened na it's not your typical normal. Yes. Kumbaga parang, sabihin natin yung, di ba meron tayo sa school, Doc Matt, no? I'm not sure if it's correct to somehow associate. Pero, di ba meron tayo sa education, may traditional curriculum, right? Tapos meron tayong yung progressive. Parang ganun lang yun eh. So, yung mga persons with ASD, since yung brains nila wired differently, pwede kasi hindi siya yung traditional na, dapat ang expectation kapag 1 year old, ito na dapat yung nasasabi nila, ito na yung nagagawa nila, parang ganyan. Or pag, meron kasi meron kasing ganun na milestones, diba, na parang expected na pag ito yung edad mo, ito na dapat yung nagagawa mo, nasasabi mo, etc., etc. But dun sa mga ASD, it's something na pwedeng 1 year old, ito na yung nasasabi nila, nakakapagsalita sila ng mama, papa, but to the likes of my son, until now, hindi siya consistent nagsasalita ng mama, papa. 'Di ba? 5 years old na siya. Yung parang ganon. But they can. It's just that yung processing nila, right, it's totally somehow different doon sa neurotypical kids. Yun, nabanggit kasi ni Checo, mga ka-sisters, yung dalawang words natin. Neurotypical tsaka neurodivergent. So yung dalawang word na yon, ginagamit siya
kapag ang pinag-uusapan natin ay itong mga nasa spectrum. By the way, bakit nga pala siya spectrum? Kasi noong old times ng ating mga diagnostic statistical manual sa psychology, yung parang Bible namin, autism, nakaseparate talaga siya. Nakahiwalay siya na disorder. Pero ngayon, sinama na siya at pinagsama-sama lahat ng mga learning delay, lahat magkakasama sila. Nandun sila sa spectrum na tinatawag. Para siyang umbrella, parang yung rainbow ng LGBT. Di ba? Yun, nandun siya. Kaya siya tinawag na autism spectrum disorder. Bakit siya rainbow o bakit siya spectrum? Kasi wala talagang kayang gawin, yung talagang severe. Meron namang napakagaling. Yes. Yun. So, meron naman nasa gitna lang. So, yun yung kaya siya naging spectrum. Yun yung pinag-uusapan natin. Tapos, binanggit din yung neurodivergence and saka yung neurotypical. Yung dalawang words na yun, ginagamit sa ganitong aspect na hindi natin siya pwedeng gamitin sa normal. Yung tayo, sa set natin na normal. Kasi hindi natin pwedeng gamitin yung salitang normal sa kanila. Kaya nagka-invento ng mas magandang terminology na neurotypical. Ibig sabihin yon, parang siya yung normal sa aspect nila. Yun. Tapos yung neurodivergent na mga classification naman, sila naman yung may mga special cases na mga delayed, yan doon sila papasok, yung or advanced, ayun, nandun sila, kaya neurodivergent. Kaya hindi na natin naririnig, ito by the way mga ka-sisters, hindi na natin maririnig yung special. 'Di ba? Yun yung binubura ng society natin. Yung word na, ay, special child yan. 'Di ba? Binubura na yan. Ini-introduce na sa atin paunti. Ang ganda nga nitong platform natin kasi na-i-introduce tayo sa ganitong terminologies na neurodivergent na ang tawag sa kanila at hindi na special child. Yep. 'Di ba? Kasi pag special child, meron pa ring stigma, may connotation na ganito yan, na ganun yung pag-uugali. Parang nilimitahan lang talaga natin sa since they are tagged as special. Correct. So parang tinitreat mo sila as different, totally different talaga, whereas dapat hindi ganon yung tingin natin sa kanila. Pati naalala ko rin before, parang ako on my personal experience, parang natatakot ako before sa mga, kumbaga sa mga ganun tayo. May fear na parang mananakit, ganun. Kumbaga lumaki. Idea mo nasasaktan ka. Oo. Nang lumalaki ako, yun yung nung bata ako, yun kasi yung ang nakikita natin, right, ang nakita mo dyan, Raquel, would be yung mga nag-hyper. Di ba yung biglang magwawala, yung may mga twitching, di ba? Yung biglang magagaganyan ng kamay. Yun yung mga usual nating nakikita na pag ganun yung nakita natin, ay, special, di ba? Autistic. Pero meron din tayong hindi napapansin na normal silang kumilos, pero special sila. Kasi naka-close lang yung utak natin sa gano'n na, ay, pag autistic, ganito dapat ang acting niyan. Hindi gano'n. Meron ding mga actions, may mga actuations din yung mga iba na hindi sila nagtatatalon, yun yung mga usual. Iba-iba kasi ng mga ginagawa. So, pinaka-common dito, paano natin malalaman na meron sila, na nandun sila nagfo-fall under the spectrum, would be yung pinaka-famous doon, yung no eye contact. Yun yung doon mo na makikita. Ay, by the way, balikan natin yung tanong ni Mama Pet. At tanong niya, saan ba nakukuha? Madami kasing factors. Based on clinical studies, madaming factors. Kasama doon sa factors would be yung gene pool sa genes natin. Yun, may explain din yun ni Julie sa atin mamaya. Yung tukol sa genes, kasi di ba, di nagme-mix match. Ito yung mahalaga na culture natin sa Philippines. Naalala ko bigla mahalaga itong kultura natin sa Philippines sa tatandaan bakit tayo may pamamanhikan. Kasi tinitrace back natin yung mga mag-anak. Baka mamaya sa long, exactly. Okay. Kasi baka mamaya hindi talaga match. Hindi siya na-explain ng mga ninuno natin, pero yun talagang dahilan ng pamamanhikan. 'Di ba? Ang una pamamanhikan natin, 'di ba? Nag-uusap tayo na kanino kang anak? Sinong lolo mo? Kamag-anak pala namin yung ganito. So mag-anak pala tayo in the long run. So meron tayong gene na magkapareho. 'Di ba? Yun yung mga so isang factor kasi ang gene. So maganda talaga na preserve din natin yung culture
ng Filipinos nung pamamanhika kasi madami tayong natututunan dun eh. Bukod dun sa genes, madami pang factor. Yung birth weight. Yun, naalala ko sa birth weight. Birth weight ng bata. Diba? Kaya laging may check-up ang mga mommies. Diba? May check-up sa kanilang OB-GYN. Tapos tinitingnan yung kung anong development. Kasi may mga study na ang mga nagfa-fall doon, medyo mas mabigat yung gray matter ng utak. Ayan, kaya rin yung mga newborn screening, huwag niyong kakalimutan yon sa ating mga mommies at daddies out there, yung dapat nagpa-newborn test ang mga babies, doon natitrace na nila doon. Ang galing ng technology. As early as yes, natitrace nila doon. Meron din doon. Doon sa food na sinabi mo, there's no scientific basis regarding sa mga ini-intake natin na food. Pero when we talk about chemicals and toxins, syempre kapag yung mga mommy or daddy, medyo alam nila yung mga chemical substances, substance-induced na sinaksak sa katawan, yan, nakaka-affect din. Kaya rin, di ba, ano rin tayo dun sa sinasabi ng mga doctors na, iiwasan natin yung mga ganitong mga gamot, hindi pwedeng uminom yung mga mami ng ganitong gamot. Di ba, magtatanong tayo sa OB-GYN kung safe tong mga ganitong gamot. Kasi nakaka-affect dun sa pagde-develop. Natatanda natin, nag-biology class din tayong lahat, di ba? Nasa first trimester, right, ng nanay, yung critical kasi dun yung development ng kanilang neurons, yung kanilang utak, ng kanilang functioning ng brain. So dun magde-develop. Paano kunyari, mali yung umpisa mo. So nag-umpisa ka na ng mali. So madaming factors kung bakit meron tayong mga ganito sa society. So maganda na naiintindihan natin na oo nga no, kasi nakita ko yung mga mukha niyo, yung pinag-usapan natin yung pamamanhikan. It's a normal thing sa Filipinos, pero sana wag nating makalimutan yon. Maganda kasi napapagpatuloy yung ganung culture natin. Doc Matt, I have a question kasi nasabi mo na even to yung criticality of the third trimester, yung anong yon, yung part na yon, no, and yung mga things that we take, we induce in things like that, yung chemical yes, 'di ba, aspects of it. Siguro ang question ko dun is really more on, kasi ang nasabi mo, meron tayong mali. And when we say mali, it can either be more or less. Mm-hmm. Na parang nasobrahan, kumbaga parang ang sa akin kasi dito is that, is it also possible or are there any studies showing that nasobrahan ako sa pag-iingat, nasobrahan ako sa, let's say, AHA, yung mga supplements, kasi di ba may mga sobrang maingat naman na mga parents na from the time na nalaman nilang buntis sila, yung from the brand of the milk that organic, di ba? Yung mga ganon, am I overdoing it? Siguro that's my question. Meron din bang study showing that overdoing things? There's no such thing as overdoing things. Wala namang ganon. So, ang in-explain lang natin kanina, yung kapag, syempre, hindi natin alam yung pinapasok natin sa katawan. Yeah. Iyon na lang, para mas maintindihan din ng lahat. Oo, siguro, kasi magkaroon tayo na parang some sort of misconception, no? Definitely ako naniniwala ako doon na it has something to do with genetics, no? Somewhere, no? Siguro it's written dun sa DNA ko and something. But yung exact reason, right, or reasons, paano nangyari yon? That's something na hindi pa talaga siya based dun sa yes, walang ganon. Walang concrete talaga. Parang similar sa ano, 'di ba? Different kunyari yung sa anyway, kunyari yung sinasabi natin na may nagsasabi kasi na vaccines daw, yes, 'di ba? Nagko-cause daw ng autism kapag cesarean ka, may mga ganoon na misconception. So yun yung gusto natin somehow iklaro, no, sa mga manonood natin na while yes, meron there para somehow malaking factor yung genetics, mutation and whatnot. But we are not stating the fact na 100% it's true. It's not. And ano yung exact reason or reasons why?
Parang ganyan. Kasi ako personally, yun nga, parang nung nalaman namin yung ganun yung condition, napaisip ako sabi ko, ano ba yung mga tinake ko na hindi ko naman tinake to kasi by the way, I have 3 kids, right? Tapos si Carlos lang yung youngest nga namin, yung merong ganoon na kondisyon, right? And somehow, wala naman akong ginawa na iba sa, say for example, in terms of, kaya gusto kong i-correct yun hindi naman i-correct, pero somehow, ano yung direction about taking supplements and whatnot. Kasi similar lang din naman yung tinitake ko. Parang ganyan. What else? Yung mga check-ups, regular din Similar naman din, ako. Parang ganyan. Pero yun nga na siguro, parang somehow, very coincidental, siya lang kasi si Sarian. So parang medyo mapapaano ka din doon na somehow. Pero again, wala pang concrete na... Yes. Kasi sabi nila na parang karamihan talaga sa lalaki din daw. Pero meron din sa babae. Walang ganon. So wala pa talaga na concrete studies na saying na ito yung reason. Specific. Ultimate reason why can merong autism. Yun. It's comforting. It's very comforting to know because, again, it's not a disease. Right? It can be as normal as hindi siya nakakahawa din. So, siguro yun lang yung the reason why I'm asking all of these questions. Kasi sometimes, you cannot stop yourself from asking all of these questions just to make a point. But really, the probability and permutation is so wide na it can fall under normal. Kasi yung deviation niya, it's so widespread. Wait lang. It's not even because of the food that we eat. There's no concrete example of the things like, there are some links to, and it's nice to know. Correct. Right? Pero, kumbaga, hindi siya, hard evidence. Kasi, or else, di lahat na lang tao umiwas sa ganon. Yun yung ikaklaro natin. Kasi na walang specific na 100% na itong specific na reason, ito yung cause. Right. Walang ganon. Yes, Julie, baka may gusto kang idagdag doon. No, again, how do I put it? Coming from a scientific background kasi, I'm used to evidence-based na peer-reviewed journals na there's data points na pinag-aralan, binusisi, na paulit-ulit na nagpakita na may ebidensya. And personally, I don't have any information. Ang experience ko with the spectrum is, I think meron akong second or third cousin that I've only met a few times na within the spectrum, pero hindi naman kami close sa family. Hindi ako close mismo kasi malayo yung ugat ng age. And dumating na ako sa point na hindi na yung yung cause. It's more of like hindi ko ma-explain na maayos. Okay, being LGBT, ang mindset ko kasi is I'm part of the diversity of humanity with my sexuality. The way I see people in the spectrum disorder is like the same na it's part of the diversity of humanity. So, hindi na ako yung tipong, kasi ako hindi ko tinatawag sa sarili ko, bakit ako trans? Right. And the same thing with people within the spectrum na, bakit sila within the spectrum? Nandun na ako sa mindset na yun, which I understand, hindi naman lahat nanggagaling sa ganung mindset. So, nag-jump uli ako dun sa thing na tinanong ko, paano nyo nalaman, tsaka kung ano yung support na nakuha nyo, tsaka ginagawa nyo ngayon. Kasi, personally, ang tanong ko sa akin is, paano kaya nalaman ng parents ko that I'm in the spectrum, gender and sexuality spectrum, and ano kaya yung gusto ko na naging support for me growing up within the gender and sexuality spectrum? Ano yung gusto mo? Oo. So, parang I'm projecting my experiences on a different level na, what if someone is on the autism spectrum naman, not the gender and sexuality spectrum? Diba? Yeah. Does it make sense? Yes. Kasi yun lang yun, dun lang ako nakaka-relate. Like,
like yung nangyari sa chat natin, I was not fully aware of the story behind Carlos, and I made a very crass comment na for me is, very lightly, pero I didn't mean na dun ako biglang nagka-privilege check na, I need to look further on this. That's why dun bigla ako nagtanong like, okay, I want to learn more. That's why I think with these 2 episodes, I'll be just more an observer and someone who's going to ask a lot of questions. Yun yung maganda doon sa sinabi ni Julie. Kasi doon sa pagkakabanggit niya na sa spectrum niya ng gender issues niya, sinasabi niya na pwede sila makapagsalita ng anong gusto nilang makuha from us. That would be the opposite side nung nasa ASD. Kasi they cannot explain their thoughts well. So, di ba? Or delay talaga. Yun. I think siguro, katulad nung naalala ko yung sinabi ni Raquel kanina na when we are somehow defining in our own terms, no, understanding ano yung autism, kumbaga parang meron siyang somehow fear, di ba? Kasi nga, bakit to nagwawala? Parang ganyan, or nananakit. Kasi we need to understand, kasi ito na yung mga napag-aralan namin, no, ni husband ko, about doon sa sensory overload. So if you will understand what about yung sensory sensitivities nila, you will understand bakit naging ganun yung actions nila. Anyway, yung sensory overload na tinatawag natin is somehow, kunyari sa loud sound, no? Or loud music, sensitive maingay. Sila dyan. Sensitive sa kanila yun. Kung tayo, naiingayan tayo, pero we can somehow tolerate. Sila hindi. Parang times 10. Imagine mo yung parang nakakabingi talaga, right? Na pag ganun is somehow, yun nga, sa atin, baka level 1 lang. Pero sa kanila, dahil nga sensitive yung hearing nila or something, times 10. So, hindi talaga sila makaka-focus, right? So, that's the time na pwede silang mag-lead to meltdown, na, kunyari ako, ang personal na experience ko kay Carlos kapag gano'n na meron siya mga gano'n sensory sensitivities. For example, loud sound. By the way, pag sinabi mo kasi spectrum, malawak siya masyado No two autistic persons, no? Are the same. Kaya characteristics magkaiba yan. Characteristics yan. Kunyari ako, sa anak ko, sensitive siya sa sound. Posibleng sa iba is hindi naman. Parang ganyan. Pero kunyari sa experience ni Carlos, before, kapag masyadong malakas yung sound, no, kunyari sa ambulance or may nagdi-drill lang, nagtatakpian talaga ng tenga, tapos talagang nagagalit siya. Meron siyang, ang nagiging reaction niya is headbanging, para inuuntog niya yung sarili niya. Tapos meron din siyang tendency na mamalo, mangurot, parang ganyan. So yun yung parang nagiging tingin ng ibang tao na parang, huy, ang sama na ugali itong batang to kasi nananakit, parang ganyan. Pero hindi natin kasi naiintindihan or that time, wala tayong ganong awareness na it's because hindi rin kasi nila kaya yung input yung sound nga na malakas, hindi nila kayang i-tolerate hindi nila kayang i-tolerate same as paano natin siya kayang i-tolerate, parang ganyan. So, isa lang yun. Marami pang factors, no, na bakit nila ginagawa yun, na somehow dapat is tayo somehow dig deeper pa. Correct. Diba? Siguro, I just wanted to, because this is really a very, not, I don't want to say a sensitive, it's actually very, eye-opening, no? This type of topic. I love the way Julie presented herself in a manner of her gender identification, while at the same time humbly explaining herself that she is just a mere observer. However, she was able to clearly identify where her position is as far as understanding where a person under the spectrum of autism stands. No? Gusto ko rin yung aspect wherein,
Checo has clearly explained yung observations niya and based with her own understanding and study as well, that again, this is not a disease, but this is something of that requires high level of understanding, eh. Diba? And really awareness altogether na there are certain triggers. It's just that the management of these triggers are managed differently by a person like me, na kapag may naingayan nga ako, I can tolerate it somehow. But there are certain things or triggers, it may not necessarily be linked to sound, pero may cause me to be violent in nature. But may not trigger a person under the spectrum of autism to be violent. Kasi sa kanya, wala lang yon. Pero again, those are the different level of awareness, of understanding that we have differently as a lay person. And siguro, even before we go to that level of detection, I want to hear yung parang a better, not really better, kasi iba-iba tayo eh, di ba? At iba-iba yung level and intensity of learning and understanding natin eh. From where we stand. From Checo, who is a mom, from Raquel, myself, and Julie, who are mere outsiders. Pero to you, Doc Matt, as a doctor of psychology and yung dito sa aspeto na to, when it comes to really making people understand, siguro in simpler terms, like for example, ako, na walang alam talaga about this, how would you make me understand or define sa akin ano yung a person under this spectrum? Pag ganyan, it would just be as simple as stating it's a neurofunction. It's really more of complicated. Yes, kung paano gumagana yung utak ng tao. Kasi yun yung functioning eh. May utak siya, may utak ako, may utak tayo. Pero magkakaibang paraan ng paggana ng utak natin. Sa kanila, lalong iba. So, yung sinabi nga rin ni Checo, di ba, yung sa sounds, yes, totoo yun, just as oversensitive sila sa ganon, na tayo, kaya nating i-tolerate, kaya nating umiwas, may ganon tayong paraan na madadivert yung attention ko sa ibang bagay. Pero sa kanila, hindi nila kayang gawin. So, ang tendency, magtatakip na lang ng tenga. Tapos yun nga, sabi nga niya, mag-headbang. Yun yung mga usual patterns na dapat makita ng lahat. Yung nag-headbang na bata, tapos yung mga nagfa-flap ng kamay, ganyan ng ganyan. Yun, dalawang kamay, ganyan ng ganyan. Pag napapansin nyo, may something different na. Kasi neurofunctioning nga, paano mag-function yung brains ng tao. Kasi sa atin, sa ating mundo, hindi tayo basta-basta magagaganyan, di ba? Align, kaya natin, di ba? Appear, pa-high five, di ba? Yung mga ganyan. Pero sa kanila, hindi nila kayang mag-function, hindi nila kaya mag-isip ng paraan na kagaya ng lahat. So, iba yung paraan. So, dahil iba yung paraan ng pagfa-function ng brain capacity ng tao, sila yung magfo-fall dun sa spectrum. So, dun sa tanong mo, paano siya mabilis na mapapaliwanag, sa simpleng salita, we'll just explain it na iba mag-function yung utak niya. Yes, tama. Ganun lang siya kasimple. Ganun mo lang siya i-explain. Kasi kung dadagdagan pa natin ang mga explanation, mas lalabo ang Pero kung ganun natin siya i-explain, tama ba? Check ko, ganun din Pero siya siguro i-explain. gusto ko lang din, Matt, no? So, for example, yung hand flapping. Yes. Well, it's somehow sa atin is parang it's kind of weird. 'Di ba? Na parang gaganon siya. Oo. Yung iba naman, iba-iba eh. Umiikot, Correct. parang ganon. Mas gusto nila yung ganon eh. Kasi yun yung paraan nila to regulate. Yes. So it's not a bad thing. It's right? not. Pero yung pag-headbang, pangungurot, pananakit,
that's something that we need to somehow correct. Yun. Right? Pero kapag yung nakakita mo hand flapping, umiikot siya. Ayan yung mga naman, signs. Mga signs yun, but it's not a bad thing. Hindi mo na nga daw siya necessarily dapat ipastop Kasi yun yung, o i-correct because yun yung way nila to regulate. Yes, to Yun yung regulate release. yung release nung whatever tension na nagkukos kasi nga yung mga sensory sensitivities. When you say sensory, yung mga 5 senses natin, di ba? lahat. Sabi ko nga, sa ears yan, sa anak ko siya, sensitive siya sa loud sound. Pero yung iba naman, kapag masyadong bright yung ilaw, pag merong yung sa taste naman, yung Correct. iba yung lasa, kaya may maraming picky eater di ba? Na notice yung iba naman sensitive sa texture ng damit, yung etiketa, yung iba ayaw magdamit. Kasi yun sa picky eater, I just remembered, lalong-lalo na bakit sila picky? Kasi yung paglapat lang ng pagkain sa dila, texture. yun lang, ibang dating sa kanila. So sana maging aware din tayo. Yung sa light, di ba may ganun, oversensitive. Meron akong naging estudyante, I thought din sa SPED din kasi, na super gusto naman niya yung light. Talagang kung nasa ng ilaw, nakatingala lang siya. No matter how bright. Oo, yun ang gusto nakatingin niya. talaga siya doon. Tapos yung sa sensory na mga non-touch at saka yung feelings, ang napansin ko sa kanila, wala silang sense ng pain. Yes. Yan, yung number one, correct. kailangan nyo talagang be careful. Yung, yes, kasi di sila nakakaramdam ng pain. Mataas yung tolerance nila correct, ng yun yung nakakaramdam naman sila ng pain, Oo. pero meron silang high tolerance ng Correct. pain. So yun yung parang ano natin na hindi nila alam na pain. Yun. Doon siya madaling sabihin. Hindi nila alam na ay pain pala to, masakit pala. Kaya patuloy lang nilang gagawin. 'Di ba? Parang kung tayo ang sakit na parang dapat masaktan siya. Hindi siya umiiyak. So yun yung mga signs na dapat din nating maging watchful tayo. Oo, siguro okay. Yung ano ko lang, siguro yung parang napaka-importante ba na at an early age or stage nung mga nasa spectrum is dapat ma-detect na. So, even before, no? Kasi, that's a very good question. Pero kasi, our episode for today really talks about the awareness, ito yung definition, understanding what it is. But it also involves detection And that's a very good question. And that's a very good segue to that, no? Kasi, but before we even go there, because yun na yung tanong mo that's the simple, direct to the point, ano yung detection? Kasi medyo nandun na ako sa situation And na, that's good, kasi yun yung curiosity parang, mo. sige, ano ba dapat natin gawain? Correct. Yan. Pero kasi, now that we have fully defined that it's heightened sensory things, from the 5 senses, touch, taste, sight, feel, sound, ganyan, and all that. Siguro, ito na ngayon yung, hindi kasi siya as clearly seen as someone with a kid with, and I do not say this to demean anyone, but I'm just talking about, for educational purposes, someone a kid who has been identified to have polio. Kasi early on, you can see physically that this kid has polio. Right? Easily, nakita mo na mas maliit yung left leg niya sa right leg niya. Hindi siya physical na by 1-year-old expected na mag-crawl na ang bata or mag-walk na ang bata. These are all heightened sensory triggers, and at the same time, yung cognitive na function put together, hindi lang kasi siya limited to just physical. Na it can be easier na you're missing an ear. Right? So, going back to the question of Raquel, and this is very good, and I want to ask Checo this, because Checo, I want to ask you first, and feel free if you feel that this is way too sensitive for you to answer, but I know that you'd love to spread the awareness also and inform. Ano yung level of detection? Were there any point of comparison? Ano yung naging procedure mo as a parent, as a mother? Because bunso mo to Can I interject quickly? Mm. Yeah, para lang just to add structure then with why we're doing these episodes.
again, I'm basing this on the prejudice and discrimination model in a way why we have prejudice and discrimination. So it would start number one, yung information natin. Based on our information, we develop biases. Yeah. 'Di ba? We function based kung ano yung nakalakihan natin or kung ano yung na-feed sa atin. With that limited information, nagde-develop tayo ng stereotypes. The stereotypes is that kapag ganito siya or ganito yung nakasanayan ko, yung preconceived notion ko with the tao, lahat na ng under sa ganyang label, pare-pareho. Diba? Yeah. Ang blue ay sa boy, ang pink ang sa girl. Exactly. And then when you use that stereotype to prevent someone, kapag ginamit mo yung stereotype, sinabi mo na, ang blue is for boys, ang pink is for girls. And then, inside of you, inisip mo na, ang mga babae hindi dapat mag-blue. Ang mga lalaki hindi dapat mag-pink. Same thing with people under the ASD na, hindi sila dapat ganito. Yung mindset mo, nilimit mo na sila. That's where prejudice comes in. Yeah. Diba? Then, if you use that prejudice at ginawa mo na siyang tangible or through actions, na sinabi mo na, because you're on the spectrum, hindi kita tatanggapin sa ganitong trabaho or hindi kita isasali sa birthday ng anak ko, then that's discrimination. So I think that's why, just to put structure on the conversation, that's why we're starting with the information, the awareness. Yeah. Kasi, again nga, lahat tayo, or ako personally, and some of us, we're not truly aware of what is this. And hopefully, yung mga sisters natin would also do your own research after. Yeah. Alay, diba? So yun. Okay, salamat for the floor. And it's a very good point, no? And we're going to discuss that furthermore, maybe in a different episode. Yeah. But definitely we're going to discuss that even deeper. What I like about that interjection, no, on top of our segue now to the detection part, is it's a level of encouraging one another to further widen their perspective and not just box it to the delimiting factors rather than the encouraging factors. Diba? Kaya nga nag-start tayo dun sa awareness, definition, and all that to further understand it. That first and foremost, when we first defined it, it was very clear, not coming from a lay person's perspective, that this is not a disease. That this is not something that we need to fix. That this is not something that we need to cure. And that's very good. Pero kasi, now that we're already here, and that we're dealing with it, we want to make sure that we want to create this safe space for them. And that we want to make them successful individuals eventually. Yep. But how can we make it, and this is to your part ng prejudice, no? Kasi we're going to discuss that differently and same way of developing these things eventually in the future, preparing them for a better future. Pero even before we get there, as we will discuss that in a different episode, how do we first detect it now that we have an understanding, or at least a little understanding of it? No? So, going back to your question, medyo mahaba-habang intro yun to that question. Oo nga eh. Pero hindi, sige, detection na. Siguro ito yung nabanggit ko na kanina na about doon sa certain milestones, right? So, since si Carlos is youngest siya, pangatlo na siya. So somehow, to answer quickly, yes, make comparison. But I think para sa mga audience natin, better kasi na, ako kasi naging intentional kami mag-asawa to really understand yung condition ni Carlos eh, right? So siguro para mas ma-share natin yon, somehow nagkaroon kami ng studies, parang ganyan, para mas maintindihan namin yung condition ni Carlos. Apart from this, nabanggit ko kanina, sensory sensitivities, diba? Kunyari, sensitive to sa sound, and yun nga, nabanggit naman kanina yung iba pa mga sensitivities using yung mga 5 senses natin, no? And other
sensitivities pa. Pero I think number one, another detection or characteristics rather ng isang merong autism is yung sa social interaction. No? Meron silang challenge doon. So ibig sabihin is, nabanggit na kanina ni Sir Matt yun, poor eye contact, hindi sila nakakapag-converse. Hindi, tanongin mo, how's school? Walang ganon. Hindi mo sila may engage sa ganong klaseng conversation. Until now, si Carlos, hindi siya conversant. Hindi mo siya may engage sa kwentuhan. Parang ganyan. Second is, pangatlo na kasi sensory sensitivity yung una, social challenges or social interaction challenges. Pangatlo is yung mga repetitive behavior. Papansin niyo sila yung kanina, nabanggit kanina, yung hand flapping. Meron din yung iba, yung parang I think yung mga bata pa si Carlos, yung nag-rock, yung uga siya. Parang ganyan. Kasi yun yung isa sa mga ginagawa nila. Parang ganyan. And then delayed development, pang-apat. So for example, yan sa language. Although si Carlos, alam niya na yung mga letters, colors, numbers, no? Pero kumbaga parang hindi sila ganun ka-consistent na papaulit mo, mag-count ka ng 1 to 10, parang ganyan. So delayed sila. Dapat sa age niya na 5, dapat meron na siyang siguro understanding about yan, kumanta ng mga rhyme songs, parang ganyan. Pero siya hindi gano'n. So, meron siyang delay in terms of yan, language, no? Or understanding para mabilis yung paano siya matuto. Parang ganyan. And then, yan, yung ito yung pinaka-common sa kanila is yung resistance to change. So, routinary kasi sila eh. Di ba? Meron silang pina-follow na routine. So, kapag merong nabago bigla sa routine nila na parang kaya pagkagising pa lang nila, alam nila, bubuksan niyo yung cortina, hawak niyo dapat yung favorite niya na pilo. Pag nawala yon, basta may nabago doon sa normal na nakasanayan nila, ang hirap nilang i-manage yun. Doon nag-start silang mag-meltdown na, parang ganyan. Yun nga, nag-headbang na ulit, nananakit, o nasaktan nila yung sarili nila. And then they have yung parang pinaka-common din sa kanila is they are having difficulty in understanding yung emotion ng ibang tao. 'Di ba? Kunyari, alam naman natin parang sa queue pa lang, tingin pa lang, 'di ba? Kilos pa lang, alam mo na parang masama. Yes. Sila walang ganon. So parang kahit pagod ka, malungkot ka, hindi nila alam yon. So gagawa pa rin sila ng mga bagay na parang mas mapapalungkot ka, mas magagalit ka kasi meron silang ganun difficulty in understanding or knowing yung emotions ng ibang tao. So yun yung mga characteristics na na-observe ko kay Carlos na totally different dun sa mga kapatid niya. Na hindi na ako lalayo. Tanong. Tama yun. Kasi dagdag ako muna bago ka magtanong. Oo, dami. Kasi ang dami rin nung sinerve ni Checo eh. Oh. So dagdagan pa natin yung sinerve niya. Bukod doon, yung sa routine, tama yon na routinary silang lahat na dapat walang mababago. 'Di ba nga tayong tao na hindi under sa spectrum, kapag meron lang na iba sa routine natin, 'di ba iba na yung intake natin doon. 'Di ba? Parang iba agad. Pero how much more yung sa kanila? Yung functioning nga ng brain nila ay ibang mag-function. So hindi nila kaya pang i-understand. Tayo rin, meron tayong empathy na tinatawag, 'di ba? Nawala sila na kahit anong gawin natin, hindi nila talaga maiintindihan kung ikaw ba ay masaya o malungkot o pagod ka. So kung ano yung talagang routine nila, talagang gagawin at gagawin. Kaya yung sa mga mommies and daddies din, yung pag napapansin nyo, yung mga bata, early child development stages nila, yung they keep on playing the same toy, tapos paulit-ulit din yung paglalaro ng the same toy. Sign na rin siya. Pati yung line up ng mga meron silang ipipila na mga laruan, ayan, early detection na din siya. Ano pa, yung focus sila obsessed sila sa isang bagay. For example, nagustuhan nila yung lahat ng umiikot. So lahat ng nakikitang umiikot, gusto nila yan. Gulong, electric fan, basta lahat na may umiikot, pag na-obsess sila,
doon na talaga sila talagang mag-spend ng so much time. Wala silang sense of time, 'di ba? I-spend more time doon lang sa isang bagay na 'yon. So madami tayo talagang dapat maging aware. Ang key factor lang diyan sa ating lahat, hindi lang sa mga parents, kahit tayo mga titos at saka titas at mga kamag-anak at hindi kamag-anak, kapag meron na talaga tayong napansin, hindi masama na banggitin natin or sabihin in a nice way. Kasi for sure naman, yung mismong magulang din, for sure, meron na silang napansin. Kasi sila mismo ang laging kasama at anak nila yon. So for sure, may napansin na sila. So madami kasi hindi naman natin nilalahat sa ating mga kasisters at sa mga followers na yung madami na parang hindi pa nila kaya din tanggapin at hindi sila open sa mga ganito, 'di ba, hindi nahihirapan. So, iyon yung maganda kapag meron tayong nakakausap na ibang tao din na baka mamaya sa ibang tao at hindi ka pamilya mo, ibang tao ang makakapagbigay sa iyo ng additional information na mas maiintindihan mo na dapat gagawa ng aksyon. Kasi itong mga bagay na to, talagang dapat gawan ng aksyon. Yun yung tanong ni Raquel kanina, na ano yung dapat talaga? Dapat immediate, gawan niya na ng aksyon. Hindi po pwede na hinahayaan at hahayaan kasi madami talaga tayo dito na parang teaser na natin sa next episode. Marami tayo dito sa Philippines, 'di ba? Madami tayong cases na ganito. Ang di lang siya masyadong na social media kasi ngayon lang naman 'tong mga cellphone, 'di ba? 'Tong mga computer age natin. At saka yung mga studies hindi siya recorded. Sa Philippines, dati pa panahon pa natin na mga 80s, 90s, meron ng ganito. Hindi lang talaga sila recorded na parang pinapaalam na may ganito. Tayo nga sa school, di ba? Hindi tayo na-educate ng ganitong ng magandang education na para i-inform na merong mga ganito sa society na dapat kabilang sila. Kasi kabilang naman talaga sila. Hindi naman to sakit na parang kailangang ihiwalay, 'di ba? I-quarantine. Kabilang sila society. Kailangan lang talaga may paglagyan para meron silang gagawin na function. Functioning sila. Meron nga tayong tinatawag, 'di ba? Yung mga highly functional na mga nasa ESD. So, yun lang yung lagi nating i-emphasize. So, to sum everything up do sa episode na to, lagi nating tatandaan yung mga early detection. Tapos, lagi rin nating iisipin na maisipan natin na let's make the first step, tsaka yung first move. At for sure, yung mga magulang, meron silang napansin. Totoo, hindi ako naniniwala na wala kang napansin. 'Di ba? Meron kang napansin dun sa bata. Kaya mas maganda na talagang you consult professionals. Hindi yung basta-basta na nakapag-usap ka lang na, uy, anong bang ginawa mo? O ikaw may ganito ka? Or sa Google ko na lang isa-search. Dapat talaga we consult with professionals kung paano natin siya i-deal. At the same time, yung mental health din ng magulang, kailangan talaga stable din siya. That is very important. We'll be talking that one in the next episode. Na hindi lang yung mismong anak or bata under the spectrum, will also focus dun sa mental health ng parents. Yung mga siblings, yung family, yung buong family, para at least aware. Yeah, it's a community. Okay. Yes, Raquel. Siguro, ako, papalitan ko na lang di na lang ako magtatanong. Siguro, Hindi pa muna. Hindi. 2 hours. Napaka-ano kasi. Hindi. Siguro mas more on message, siguro at first-hand experience na lang ni Checo to close the episode, no? Kasi para kasing yung... Hindi kasi parang gusto kong malaman. Although, I think during pandemic yun kasi inaanak ko si Carlos. Parang ako naman, yung let's close this episode na ano yung encouraging side. Wag na natin bigyan ng mic si Stephen. Doon ka na sa sunod na episode. Ano yung encouragement as a mom ni Checo? Para naman doon sa... Yun yung actually tanong ko kanina. Ang swerte somehow ni Carlos kasi kumbaga yung parents niya pero wala naman din ako sa position to say na kung ano yung challenge emotionally especially sa kanilang mag-asawa.
Pero siguro nandun na lang ako doon kasi na-witness ko rin naman si Carlos na ang laki ng improvement niya. In all fairness talaga. Kaya kumbaga, yung early detection na tanong ko sana is parang ang i-convert ko na lang siya into yung encouragement ni Checo doon sa mga parang suspected or ano bang masasabi mo na parang merong early signs, no? Na para at least ma-encourage sila na kumbaga parang kumbaga nakapag-push sa kanila. Yes, yan. Kasi si Checo bilang compliant siya. Talagang yun naman. Oo. Kasi talaga lahat ng type. Yes, and blessed rin yung family nila kasi they have the means din. Sobra. Siguro yung other side nung doon sa activities or paano tayo makaka-help next episode na yun. Pero yun lang. Doon lang muna doon sa early detection, ano yung mapapayo ni Checo na para doon sa mga possible nga ng parents. Yes. Na nakaka-encounter din. Yes. Bago siya magpayo. Hindi pwede. Ang daming segue. Bago siya magpayo, pwede ba kayo lang ang mga magko-close at magsasummit all up? Sabi na nga yung 30 Siyempre, minutes. ako din closing and summiting all up. Pero kasi, siguro ang sa akin, what I love about our discussion for tonight, at least for this episode, is Si George kay. oo. Sabi ni George, ano ba yan? Mali itong pinasok ko. Mali itong pre-recorded na to. Pero, ang sa akin kasi, it's really more of not only just the awareness, not only just the detection, but it's really more of making it a safe community for the people, because if there's anything, we have a little bit of ASD in all of us. A little bit. OCD, a little bit in all of us. Tayo na nga mismo, galing na kay Doc Matt kanina, pag may naiba sa routine natin, it triggers us. Pero it may not be as hyped as the way under the spectrum are dealing with it. Pero, siguro, again, it's really making a bigger, safer community, providing that support, that level of help, and fully having that inclusivity to each and everyone. Now that we have a better awareness, understanding, and detection of all of these. And those are the things that we would be discussing in our next episode. And that's the reason why I wanted to really wrap it, and hug it with extreme care. Itong topic natin for tonight, because this is something that and not only an eye-opener, but it's really a heart warmer of a discussion also, knowing that they are close to and dear to my heart. So yun yung sa akin. Ikaw mag-sum up. Una nga kasi kanina eh. Pero hindi, gusto ko lang parang message, no? Para doon sa mga katulad naming awesome parents. Pero gusto ko yung highlight sa sinabi ni Matthew kanina is, meron ka talaga mapapansin. Especially, ako kasi is meron akong dalawa pang nauna na anak, 'di ba? Dalawang ate si Carlos. So definitely meron comparison. Pero doon sa mga awesome parents na isa pa lang yung anak nila, meron pa rin kayong dapat somehow tignan right? I-observe nyo yung mga kaya at hindi kayang gawin ng anak ninyo. Parang ganyan. And siguro ako, I'm very blessed kasi kaming dalawa ni Carmelo, the very first time or first thing na na-observe namin kay Carlos na parang may something off, napag-usapan naman talaga namin siya. No? And meron talaga kaming acceptance.
Kasi yung iba, yung parang, ay hindi, yung marami sabi-sabi, bukod sa nagsa-search lang sa Google o yung naniniwala lang sa iba-iba, na parang, kasi pag lalaki talagang delay yan, parang hindi ganyan. Ganon, hindi. Dapat pakainin mo yan ng pat ng ganyan para magsalita ng ganyan. So, kami din, oo, parang ganon. So, ang daming ganon. Right? Pero kami dalawa ni Carmelo, and I'm really blessed kay Carmelo, kasi usually kasi sabi nila, parang yung tatay yung medyo merong parang gano'n. Pero so far, kaming dalawa, nag-usap kami, pinag-usapan namin, na-raise namin yan sa pedya namin. So, yung pedya namin siya yung nag-suggest na, nag-refer na to further check yung condition niya. Kasi since meron nga, dapat may mga milestone yan checklist. Siya papasok talaga yung importansya ng developmental pedia. Yan, siya yung pedya namin. Kilala ng Pilipino. Yes, nag-recommend doon sa developmental pedia, and siya yung nag-diagnose kay Carlos up to what level din yung support. Exactly. Diba? Na ibibigay doon sa bata. So, yun lang. Sinabi mo doon, yung kailangan talaga may mapapasit. Kasi bilang ko naalala yung, di ba, tayo nga alam natin yung sa magulang, di ba, kunyari napansin na yung utot mo pa lang alam na nung magulang mo, yung pagbaling mo pa lang sa higaan alam niya meron talaga. And yun nga, again, observation and then acceptance and then action. Siguro yun yung next episode natin. So again, acceptance, tanggapin niyo, anak niyan, wala magbabago doon, right? So, dapat is, kami dalawa ni Carmelo, inaccept namin siya, kasama nung acceptance niya, of course, syempre, naging intentional kami, alamin, right? Ano yung condition niya, ano yung type of support na kailangan niya, and then doon kami kikilos accordingly. So, always remember, tulad nung sinabi natin sa umpisa, di ba? Yung ASD, it's not a disability, it's just a special ability. Yes. So that wraps up everything. So see you again, mga ka-sisters, sa ating next episode. Don't forget us to like and subscribe and follow To our Facebook. Spotify and YouTube. Good night. 30 minutes. Bye.